Scheduled na 25 days. Ngayon, kita nyo, walang fungicide, insecticide, herbicide, abono, nanlilog natin. Normal yung pagtani. Okay, paglabas ng walang kakulangan sa sustansya. Paglabas ng sowi. Din laking tipid. Yan, pwede na pa natin i-reduce kung talagang wala ng presyo. Hindi naman tayo makumudit lahat ng NFA. Ang late naman yung kaya nilang bilhin. Pahirapan din magpila ditong with season. Hindi naman bibilhin na sariwa sa inyo. Limited lang naman. Ay babalik tayo sa inbreed. Babawasan pa natin kasi mahal. Maraming na lumipad yung pinakita ko sa inyo na competition sa mga group chat. Lumipad na yung 40 plus kaban mahigit sa binhi sa commercial seeds at saka lipat tanim pa lang. At yun ay pwede nating bawasan yung 40 kaban mahigit na yun sa pamamagitan ng mag-inbreed po tayo at aani na yung itatanim natin. Mamili na kayo ng magandang inbreed at doon na kayo mag-produce sa mismong sakahan ninyo. Kadali, yung maglaan kayo ng 1,000 square meter, alagaan nyo mabuti, doon kayo kukuha ng seed, iroging ninyo. Dapat yung nakikita nyong halo, iba yung itsura, tanggalan nyo hanggang maani at yun yung magbibigay sa inyo ng magandang ani. Yung sarili ninyong ipoproduce dahil alam nyo sa sarili ninyo na inalagaan nyong mabuti. Okay, o ganun yung kuan. Kaya pa nating i-reduce yan, kaya tayo hindi po tayo tinatamaan sa ganyang presyo. Yung inaalala po natin yung mga kapwa magsasaka po natin na hindi marunong sa ganyang mga proseso, hindi marunong itaas yung kanilang ani, hindi marunong pagandahin yung kanilang ay gagapasin natin yung gitna nito. Pause muna. Yan, para makita nyo yung trabaho po natin. Yan, napakasimple lang. O yan, paabandi na lang para makita nyo lang. Yan, tabasan muna natin tapos iangat. Napaka-importante ito, malinis para walang pamahayan na insekto at iangat. Para yung mga kakampi natin, mayroon mga dyan, ladybug beetle, pupunta lang sa palayan. Mabilis ito pagpatras. Nandito na tayo at iangat natin ito para makita nyo lang. Marami pa tayong trabaho. Sumibol ulit. Kabilis sumibol yung damo. Kaya tinabasan ko muna. Yan, tabasan muna natin tapos iangat. Ganun ginagawa ko. Para sure ball. Ayan. Natapos ko na yan. Nakahiwalay dito na. Ang lalaki ng palay dyan. Ayan. Para walang nakikukompetition. Yung sumibol na damo ay walis-walis. Sa pilapil. Siraw-siraw. Barasanga. Yan lang yung sumibol dyan. At so yun lang. Nag-treat tayo ng tubig. Papunta dito sa nakahiwalay. Para makapagtrabaho yung mga microorganism. Yan. Ingat natin. Para mabilis. Para makita nyo lang at ikakat na rin natin. Sabado naman ngayon. Punta pa tayo ng Ilagan. Yan, iangat nyo na. Iangat nyo na lang yan. Para pangpatibay ng pilapil ninyo. Ito dapat nung pilapil natin talaga dito. Isang metro. At least tinanggal natin yung dating kalat. Ito na nga, back to back yan. Hirap bunutin yung damo. Kalakas. Umaba yung ugat. Kaangat kasi. Yan na yung palay natin. Scheduled na 25 days. Ngayon. Kita nyo, walang fungicide, insecticide, herbicide, abono, nanlilog natin. Normal yung pagtani. Okay, paglabas ng walang kakulangan sa sustansya. Paglabas ng sowi. Din laking tipid.
Yan, pwede na pa nating i-reduce kung talagang wala ng presyo. Hindi naman tayo makomodate lahat ng NFA. Ang late naman yung kaya nilang bilhin. May pahirapan din magbilad ditong with season. Hindi naman bibilhin na sariwa sa inyo. Limited lang naman. Ay babalik tayo sa inbreed. Babawasan pa natin kasi mahal. Maraming na lumipad yung pinakita ko sa inyo na computation sa mga group chat. Lumipad na yung 40 plus kaban mahigit sa binhi, sa commercial seeds at saka lipat tanim pa lang. At yun ay pwede nating bawasan yung 40 kaban mahigit na yun sa pamamagitan ng mag-inbreed po tayo at aani na yung itatanim natin. Mamili na kayo ng magandang inbreed at doon na kayo mag-produce sa mismong sakahan ninyo. Kadali, yung maglaan kayo ng 1,000 square meter, alagaan nyo mabuti, doon kayo kukuha ng seed, iroging ninyo. Dapat yung nakikita nyong halo, iba yung itsura, tanggalan nyo hanggang maani at yun yung magbibigay sa inyo ng magandang ani. Yung sarili ninyong ipoproduce dahil alam nyo sa sarili ninyo na inalagaan nyong mabuti. Okay. O, ganun yung pan. Kaya pa nating i-reduce yan, kaya tayo hindi po tayo tinatamaan sa ganyang presyo. Yung inaalala po natin yung mga kapwa magsasaka po natin na hindi marunong sa ganyang mga proseso, hindi marunong itaas yung kanilang ani, hindi marunong pagandahin yung kanilang lupang sinasaka para makamit yung malakas na ani at kita, walang lugi sa pagsasaka. Okay.
Okay, tapos na tayo. Kunin ko lang yung gapas at pauwi na. Tuloy natin mamayang hapon. Masakit na yung sikat ng araw. Marami na matrabaho pag hapon. O yan, tara na. At kinuha lang natin dyan na yan. At iikot lang tayo mamaya ay pauwi na rin. Mainit na. Mamayang hapon natin itutuloy. O yan na. O yan yung kon natin. Iangat natin to mamayang hapon. Okay, cut. Tignan nyo itong kon dito. Yung sinasabi ko malalaki talaga dito. Yung bagsakan ng yan. Isang kon pupunta dito. Maganda kasi talaga. Ito maliit ito. May 600 square meter. Umani na ito ng 20 kaban noon. Ito banda. Ang lalaki talaga ng palay nito. Kahit ilayo dito ay sulit. Dito banda ito. Kaya hindi na natin linagyan ng manure yan. Tignan nyo kung talagang nakakondisyon na yung lupa kahit walang manure. Mas matangkad. Kumpara yung likod niya nalagyan ng manure. Ganun po yun pag nakakondisyon. Halos hindi naman maramdaman ng na yan, dahil slow release naman yan. Hindi naman inorganic fertilizer yan na pipilitin mo siya. Okay? Abnormal yung paglaki ng palay. Pipilitin mo siya dahil sa synthetic na abono. Pero kadalasan noon parang kundi niya na pinilit mo siya ay tinatapon lang natin yung napakarami mong ibinitaw. Alam naman natin na sumisingaw, naglilits, naaanod. Yung iba ay mangyayari doon, nagtatapon lang tayo ng pera, sustansya. Ayan may putas. Tatapon tayo ng pera dahil sa sobra-sobrang pagbitaw. Kaya mayroon yan yung LCC para makatipid tayo. Integrated Pest Management. Pag-aralan nyo po rin para makatipid. Huwag bara-bara bitaw ng bitaw. Dikit. Sinubukan na natin po yan. Protocol na yan. Dikitan. Biruin nyo yan 5 to 7 days. Hindi naman sa pagkukan pero hindi maganda po yung protocol na yun. Maraming masasayang na abono. 5 to 7 days. Binira nyo tapos 14 days ulit. Bumira ulit. Hindi pa kakain niyang palay ng napakaraming sustansya. Kabata pa niyan. Biniraan nyo ulit. At saka marami masyado. Habang patanda yung palay, parami ng parami yung kailangan niya. Masyado po marami yung kwan. Kaya tingnan nyo mabuti kung saan kayo makakatipid kasi hindi na pumagay yung ganyan na farming sa presyong 8 to 11 pesos. Mataas na yung 12 pesos sa presyo ngayon. Kaya kailangan maibagay po natin yung pagsasaka natin. Huwag bara-bara na gastos ng gastos. Tignan nyo, napakalinis. Dito sa gubat, dito mauuna yung mga insekto. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Kapal na. Wala ko yung itatapon. Tara dito. Tignan natin sitwasyon dito. Yung mga kasabayan natin. Ako na nakikipag-compete na yung damo. Ngayon yan, madamo na. I-spray ulit ng damo yan. Pamatay damo. Ngayon, i-delay. Dahil sa nasaktan, yung kanila, delay ulit. Kailangan nyo na naman dagdagan ng abono nyan para gastos na naman sa abono para mapabinat. Okay? Pagdating sa gitna, kalagitnaan na vegetation, mayroon pa rin sumingit dahil hindi nagpabulok ng damo. May sumingit na naman. Titira na naman ngayon ng herbicide. Ang ganda nung kano. Diyan natin kan, daming kan. Nagbubog tapos nakalabas yung mga ugat na sa ibabaw. Planting height. Bato natin doon. Planting height natin. Yan. Lapit na, baywang na. Okay? Dito sa puson na yung mga mother plant. Ganun yan lang sa 25 days natin, nasa puson na. Yung ma-achieve natin yung normal at nagta-times 2 na paglaki ng palay dahil nga sa sustansya na kompleto. Okay, ganun lang. Sharing is caring. Maraming salamat. Cut.
Paalis na tayo. Yung itsura ng palay na yan, mamaya yan magdadark ulit yan. Kasi ang ganda ng photosynthesis. Solar radiation. Ang bilis magluto ngayon yung palay natin. Paalis na tayo. Yan na yung palay dito. O, di ba nakapakalinis? O, paano pa pumorma yung kwan dyan? Tara na doon. May manaka-nakang tubig na lang yan. Nag-drain tayo. Cut. Wala naman tayong i-drain. Okay, wala na tayong kwan dyan. Nag-drain tayo konti. Manaka-naka na yan. Wala namang i-drain na masasayang na abono. At yung soil natin ay brownish black with microbes. Ay hindi basta-basta lalayas yung sustansya niyan. Malakas mag-hold ng sustansya. Maganda yung kwan niya. CEC wala, Cushion Exchange Capacity, Water Holding Capacity, Nutrient, okay, pH, maganda pH yan. Ito na yung kwan natin. Dadaan tayo dito. Ito, nalinisan ko na yon kahapon. Dito na ako. Tutuloy natin sa sunod na mamayang hapon. Pero pupunta tayo ng Ilagan Tignan natin kung hindi, puro ganun na lang gagawin natin ngayon. Maglilinis ng pilapil muna yan na ipakita natin. Nalinisan na yan. Tutuloy na lang para yung marami kasing kwan dito, ladybug beetle, ay papuntahin natin dyan para kumain ng mga itlog ng mga insekto dyan. Kalaban. Malalim, pantay na. Yan mga yan, napapatutukan natin yan. Kaya hahabol at hahabol yan. YM lang katapat yan. Paliguan ninyo pati yung soil. Okay, cut. Maraming salamat. Kakat na natin. Okay, cut. Okay, yan po yung 25 days ngayon na LP 908 na binunot ng 16 days old. Tinipid 1 dot to present ngayon ay 0 chemicals, walang pamatay damo, 0 herbicide, insecticide, fungicide and bactericide, less 70% abono, 3 bags, 16-20 0 DAP, okay, 0 DAP days after planting. Nung natapos na nalinang ay nagbitaw tayo ng abono na 3 bags 16-20 sa 15,000 square meter or 1 hektarya. Yun po yung protocol po natin. Tapos nung 1 dot ay yan, nagkwentuhan muna tayo, summary natin. Nung 1 dot, alam natin yan, hindi natin nakakalimutan yan dahil naka hands on po tayo. Tayo po yung nagsasaka na ngayon para hindi tayo malugi sa bagsak presyo ng palay. Nung 1 days after planting, transplant, ay nagpa-spray tayo ng YM na 1.5 liter or 0.5 per knapsack sprayer. Kaya yan ng 3,000 dahil yung style ng pag-spray lang po natin ay yung parang paulan lang. Okay, soil spraying, hindi foliar yung ginawa po natin. Tapos nung 10 days after transplant ulit, ganun ulit. Okay, same process, 5 loads. Ang matatapos lang sa 15,000 square meter or 1.5 liter na YM. Yun yung all-purpose organic foliar fertilizer po natin. Tapos nung 15 days 20 days, yun na yung foliar kasi makapal na. Maaga natin napakapal yung ating palay. May nabibilang tayo na mahigit 40 sa binibilang po natin. Yun yung kwan po natin. Okay, yun pa lang yung kwan natin, activities natin. Tapos yan lang, kwan na tayo. Ito na, mag-aangat na ng damo sa tinabasan po natin. Ang technique ng pagpapatubig natin, AWD, alternate waiting and drying. Okay, formula sa pagkontrol natin ng damo ay 2 to 3. Okay, 1 week pa rin yun.
formula ng pagpapatubig 3-1-3. Parehas pa rin po yon. Sa ika 8 days, ang dami ng kuno. Dami ng kuno pala doon kukuha tayo. Sa ika 8 days, magpapatubig po yon. Ganun po yon. Kung umulan, mag-plus kayo. Ganun lang. Ang adjustment po nun. Okay, ayan, nasama rin na natin. Ano pa? Yan na yung inbreed natin na may planting height na nalagpas puson. At may nabibilang na tayo ng 30 dyan. Naunahan na yung LP 908 na may planting distance na 1 feet by 25 cm. Nagkasabay yan, 3 days na late. Ito naman, yung planting distance nito ay 1 feet by 1 feet. Okay, nakabisaklat. Kung gusto nyo magpabisaklat, yung problema yung bisaklat na ang ginagamit nyo ay 2,4-D, ayan, nakabisaklat. Lagyan nyo ng espasyo, bibisaklat po yan. Huwag kayo magpapaniwala sa mga nagbebenta ng kwan lang yan, chemicals para makabenta. Lagyan nyo ng espasyo po yan at tundusan nyo 1 in 2 puno, bibisaklat po yan. Tundusan nyo ng 10 yan, hindi po bibisaklat yan. Tundusan nyo ng napakaraming pupog, mahirap bumisaklat. Yung ganyan, bumuka. Gusto nyo bumuka yung palay, lagyan ng espasyo, sapat na espasyo, masapol ng sikat ng araw, mahanginan ang pagitan. Yan yung bibisaklat. Bibilan tayo. Planting height 1, 2, 3, 4. Okay, bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ayan, 31 ng anak, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 na. Maigit 50 ilalabas po niyan, 100 ilalabas niyan dahil may sapat na espasyo. Ang palalabasin lang natin dito kung uniform, yung lalabas na uhay, maraming bilang, malalaki, ay gagawin natin yan na planting distance 30 by 30. Ito yung 30 by 25 cm naman. 30 yung ganun niya, 25 yung ganun niya. Pero yan, pinupog ko naman. Yan yung experiment natin. Maraming puno naman yan. Bawat tundos, may iwanan siya. Okay, sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Punta nyo YouTube channel natin, Agritipid PH, para palagi kayong updated. Okay? Para masundan nyo kung paano umani, magsaka ng less expenses sa susunod. Baka kaya na nating isiron pag in-inbreed natin. Dahil nakakondisyon yung lupa po natin at may ginagamit po tayo na pang support. Tangkad na. Nakabukas. Binuksan po natin kagabi yan. Yung pinakita ko sa inyo. Okay. Ganun na lang. Happy farmers. Ang ganda pag malinis. Cut. Maraming salamat. Mga ka-Agritipids, ka-farmers, ka-manalon, ka-magsasaka. Yan, time check 5:36 at medyo late tayo ngayon. At yan, dinala natin yan, ay pupunta po kayo doon, maglilinis tayo. Yan, nalinisan na natin yan. At pansinin nyo, yung lupa natin ay na-drain ko na yan para makapagtrabaho ulit, para lumalim. I-drain tayo kagabi yung pinakita ko sa inyo. Manaka-naka na lang. Yan na, nalinisan na, yan na yung standing crop natin. Ayan na, napakaganda. Kapal, oh. Makapal yan, ang daming suwi. Okay, tara doon. Nalinisan na, pause muna. Yan yung pilapil natin. Tara at may pakita ko sa inyo paano tayo maglinis yan. Nalinisan na yan, gilid niya ay mabilis na lang yan kumapal ulit. Dumami ang suwi pero actually napakarami na. Daming suwi niyan. Ngayon madadagdagan na naman. Yung mga porsyon na malalalim, pumantay na. Okay, flat top na. Ayan, doon, ito rin yung likod ng piggery. Itong portion na to malalim din. Importante, makapal na, madali na lang patangkarin yan. Patutukan lang natin. Ayan, oh. Nag-drain tayo dyan.
Yan. Ito, lilinisan natin dyan. Unahin natin doon na sa nakahiwalay. Tara. Hindi ko pa natabasan yun. Tatabasan ko muna. Tapos, lilinisan. Diba, napakalinis. Napansin nyo, yung dahon ng palay po natin, hindi ganun kalapad. At, malinis. Okay, strong. Nakatayong-tayo na, oh. Likod ng pigir, eh. Diba? Diyan tayo pupunta. Yan na yung malalim dati, oh. Pumantay na. Yung inulit-ulit natin dyan, hanggang dyan. Dahil malalim nga, nakadrain yan. Diretso nakadrain. Dito tayo maglilinis. Para, akuan. Lalaki na dito. Dito natin pinabagsak lahat yung tubig. Nauwa ko na, namananak, hindi naman napuno. Dito para makita nyo. Dito tayo. Tapos tatabasan natin. Mamaya ay gagapasin natin yung gitna nito. Pause muna. Yan, para makita nyo yung trabaho po natin. Yan, napakasimple lang. O yan, paabandi na lang. Para makita nyo lang. Yan, tabasan muna natin. Tapos iangat. Napaka-importante ito, malinis. Para walang pamahayan na insekto. At iangat. Para yung mga kampi natin, mayroon mga dyan, oh, ladybug beetle, pupunta lang sa palayan. Mabilis to pagpatras. Yeah. At hindi maliliman, masapul ng sikat ng araw. Pag matanggal to, mabilis lang yung ilis na kapag. Pagkado pala ngayon, nakata ang gagawin niya, ang trabaho. Tuloy natin mamayang hapon. Basta pwede nyong ibaon na lang. Huwag na iangat dyan sa pwede ibaon nyo na lang ganyan. Pantakip dyan sa mga butas. Yun na iangat. Pwede hindi na iangat yan. Baon nyo na lang dyan. At pagkain ng palay pag nabulukan. Ganyan lang. Ingat nyo para malinis. Pabalasan nyo yung gilid. Kabilis maglabas na naman yan ng kwan. Ibaon nyo na lang. Ganun lang. At ikakat muna natin. Pupunta tayo dun. Para maraming matrabaho. Ganun lang ang gawin ninyo. Sharing is caring. Tara, nakita nyo na yung mga palay natin gaano ka-strong. Tara dun sa pupunta ako dun. Ililinisan ko na yung gitna. Hindi na natin ipapakita, ikakat na natin. Yan na. Marami pa tayong matatrabaho. Cut. Ano yung mga ka-agritipits ka farmers, kamanalong ka magsasaka. Time check at 5:29 at paalis na rin tayo. Iikot lang tayo. Tignan natin yan. Nakahiwalay dyan. Yan na yung palay natin. Napaka-strong ng tayo. Yung dahon. Anong araw na? Magto 23 days ngayon ata. 23 days. Or 24. 23 days ngayon. Pasilip ko lang sa inyo. Ito yung nakahiwalay. Tignan natin. At mamaya ay mag-aangat tayo ng damo. I-check lang natin. Ayan, naka-open pa dito. Dahil ubusin natin yung tubig mamaya doon. Ayan, may tubig dito papunta dyan. Ito yung nakahiwalay. Check natin. Tignan nyo, hindi nagbabago. Sakto lang yung tubig niya. Hindi ganun kalalim. Ayan o, pinapatulo natin. Ayan na yung malalim noon. Kapal na. Yan yung pinatutukan natin. Halos pumantay na o. Pumantay na planting height niya. Lagpas tuhod na. Ganun lang kabilis. Diyan. Tatabasan pa natin ito banda. Kapal. Yan yung nakahiwalay para mabiyun nyo diyan. Pa-side at kwan. Yan yung pilapil na inayos natin. Punong-puno ng tubig. Pero yung tubig niya sakto lang. Sakto lang yung tubig. Kapal. Daming suwi na yan. Palakihin lang.
Sobra-sobra na yan. Kalakasan niya maglabas ng sowi ngayon. Hanggang kwan pa yan, mag-sowi. 40 to 45 days magsusowi ang palay natin. Yan, para makita nyo yung paside pa yan ha, nakahiwalay kasi para laging pa ganyan yung kwan natin. Pag pumunta tayo dun maraming sowi. Basta planting height ng kwan natin 4 na. Yung iba dyan 4 na dangkal na, i-multiply nyo na lang dun sa 8 inches kung ilang sentimetro sa 24 days mamaya. So 24 days or 23 to 24. Mamaya yun yung lilinisan natin banda dun. Yung gitna nyan, madamo na yan. May sumisingit sili-sili. Tag-iisa yun Yan yung damo na lang na sumisingit. Yan, ganyan. Sili-sili. Sa base nya walang damo, yun lang sumingit. Tanggalin pa rin natin para walang nakasingit. Yan, sakto lang yung tubig dito. Yun lang ang tinitignan natin dito. Tapos pag at least kung gusto nating i-drain yung kwan dito, hindi na malulubog. Dito na yung mas malaki. Halos kwan na yung palay dito. Dangkalin natin. 4 na dangkal na. Ayan ayun yung kwan ito yung pinakamataas. Hanggang dito. Ayan yung tuhod ko. Ganyan na yung aabutin yung mother plant. 4 na dangkal. Imagine nyo dyan. Yung paglabinag ng palay natin sa kakarampot na abono. Ibig sabihin, hindi tayo nangangailangan ng maraming abono sa protocol po natin. Basta na-load natin, nagpabulok po tayo. Ayan yung dadamuhan natin. Yan yung tatanggalin natin mamaya siguro. Tignan nyo, hindi na tayo pupunta sa dulo. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Tangkad na yung kano tinampak ko. Tara. Ganun na lang, magpabulok kayo. 7, 7, 10, 10, 21 to 30 days yun sinasabi ko, AWD. Pasibulin nyo na yung damo at buto ng palay para mapabulukan ninyo, para konti na lang yung papatayin ninyo. Yun po yung tamang pagpapabulok. Itira ninyo, huwag nyong sunugin yung dayami. Yun yung process po natin para hindi mapagastos. Habang inaapuran ninyo yung land preparation nyo, dikitan, hindi nyo napatay yung mga buto ng damo. Maraming pang sisibol dun kahit na nag-spray na kayo sa unang banat ng herbicide. Mag-uulit kayo nyan kasi marami pang sisibol dyan, lalo sa mga matigas na lupa po ninyo. Kailangan yan mapasibol na para konti na yung sisibol. Napapatayin ninyo kung may sisibol man. Tapos IWD di may sisiro herbicide ninyo, wala nang lason na sisira sa inyong lupa. Kung yung mga insekto na Integrated Pest Management, IPM, insekto at sakit, huwag na kayong bumomba ng kwan. Yung prevention yan, gastos lang yan. Tignan nyo ngayon palay natin sa early stage. Tumira lang kayo dyan kung ayaw nyo talagang iwasan. Tirahin nyo lang dun sa kwan na booting stage. Ito paglabas ng uhay, ganun. Yung kwan dyan sa fungicide, huwag kayong bira ng bira kung wala namang kayong nakikita. Hindi nakakakon yan. Sinubukan na natin yan noong dry season, yung protocol ninyo. Sinubukan ko na ilinod yan, magastos po yan. Hindi bagay ngayon sa bagsak presyo ng palay. Konti ang kikitain nyo or malugi po kayo. Yan ay ibabawas nyo na lang. Okay, yan ay bagay sa 19 pesos na presyo to na sariwa. 19 pataas. Ganda ng palay natin. Normal. Di pa kayo nagagandahan dyan. Yung arangkada ng inabunuhan ninyo versus dito na matatalo pa yung palay nyo sa linod nyo ng ang daming lason. Napakaraming lason at abono. Okay, tara na. Kasi may pupuntahan po tayo. Maaga si misis, ihahatid nila.
yung pamangking ko dyan na magiging OIC, soon to be principal. Nakapasa siya sa pagkakuan ay i-assign sa Rojas, Simbimbaan. Okay, congrats sa kanya sa bagong appointment. Mabawasan ng isang teacher doon sa public senior high school, si Francis Suge. Okay, sharing is caring, soon to be principal ng high school. Ang kapal yung mga background natin hindi nagbabago, yellow green na ang level ng nila, level 3 to pabagsak. May kakulangan sa nitrogen, kahit kabibitaw nila ng nitrogen, urea, daming urea binibitaw mga yan, sumisingaw, hindi nagagamit ng maayos. Ganyan po yan kung hindi na gumagana. Di pa nagbago yung protocol po natin, hindi rin nagbabago. Naglalaro siya sa 4 to 5 at sobra pa kung sa tanghalin dapat. Ibig sabihin nananatili yung sustansya po dyan, hindi sumisingaw, hindi na naaanod. Yung lupa natin ay maganda yung pag-hold niya ng nutrients, tubig, maganda yung CEE niya, Quotient Exchange Capacity, pH, naglalaro na yan, yung pH yan sa 6 to 7, naka-neutral na dahil nga wala na tayong mga iron toxicity. Okay, yan na yung pH natin. Tapos nagtatrabaho yung mga microorganism. Tapos sinusuportahan pa natin dyan sa dahon, puno at sa soil ng hypercompost at YM na napakaraming sustansya po niyan. Hindi matapatan ng mga pinagbibili nyong mga paisa-isang nutrients yan. Kung ilang nutrients lang nakalagay dyan na napakamahal, yung binibigay natin sa inyo ay sulit na sulit po yan. Yung YM talagang sulit na sulit po yan. May insect repellent po yan. Okay, hindi nyo lang na halata dahil sinasabayan nyo ng lason. Napapatay nyo yung microbes dahil sa katamaran ng mga tagasaka. Hindi nasusunod ng maayos yung protocol. Next cropping, sundin nyo yung protocol na ilalatag ko sa inyo. Pwede kayong gumawa ng DIY kung tawag doon, nakukulangan kayo, kung wala kayong manure, ibabalik natin yung kagandahan ng lupa po ninyo. Meron pa tayong activator na kung pang activate sa lupa ninyo, sa mga pinagpupulyar ninyo na organic. I-activate natin yan. Tapos paramihin yung mga microbes at organismo sa inyong lupa. Okay, kanon lang, sharing is caring. Happy farmers. Cut. Dito naman sa unang pinitak, pantay na, flat top. Diba? Ganun lang, kabilis magpahabol ng mga nababansot. Paliguan nyo ng YM, kompletong sustansya. Ibig sabihin nababansot, lalo nabansot sa herbicide na paggamit nyo, na sobrahan ninyo, nabansot, dali lang yan, habulin. Paliguan nyo ng YM, pati lupa. Ganyan ang mangyayari, resulta. Okay, napakaganda. Sharing is caring. Pupunta tayo GRS mamaya. Okay, hindi tayo masyadong nagpo-post sa kuan na, medyo pahipahinga na tayo konti. Pero tuloy pa rin, halos kayo lang yung kuan na dyan. Okay, yung mga loyal na kuan natin dyan. At magpapadala na ulit tayo mamaya. Mindanao area yung padadalahan natin at Ilagan. Marami na PMI yung mga dati. Yan binigay natin ng kuan, dating presyo muna. Sharing is caring. Ngayon pantay na. Hindi pa inabot ng week. Mas malalaki na. Okay, cut. Maraming salamat. Time check 1:29.
Yan po ang LCC ng palay po natin. Tingnan nyo po kung may kakulangan sa nitrogen. Lumalabas na po yung pagka-hybrid. Okay? O, yung sinasabi ko kanina sa inyo, kasi sa araw-araw po tayong nandito, umiikot, umaga, hapon, may gabi pa, ay kabisado na po natin yan. Yung itsura ng umaga, kung ano ang magiging LCC sa tanghaling tapat sa oras na ganito. Yung sinabi ko sa inyo, nalalagpas pa sa 5. Ayan na. Skiring. Yung mga background natin, oh, yun. Mga nag-abono na nandun. 3 days na. Dapat yun umiepekto na. Kaya halos ayaw na umepekto yung mga abono. Umepekto man ko konti. 30% lang nakakain. Natatapon po yung iba na sumisingaw, naaanod at hindi makain, nakalak. Dahil sa kakulangan sa sustansya at yung pagkasira ng lupa. Yung pH, either mababa yung pH, hindi na ma-convert ng maayos yung mga sustansya at wala rin silang taga-fix na workers sa lupa. Okay, sharing is caring. Yan po yung 22 days mula nung nailipat tanim, binunot ng 16 days. Kaya napakaraming sowi na. Yan ang pinakamaganda. Minsan ikutan po natin yan. Yan. Oh. Wala pang tubig yan. Pero pag nagkatubig tolo, malalaglag doon ay ayos pa rin. Kaya sobrang kapal na yan. Maraming salamat. Oh, kapal na dito sa likod ng figure. International Airport.